So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. May I ask this former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po nung 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then chinek namin, dinalidate po namin kung totoo yun, no? So may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte, tapos totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman. Former Senator Trinas testified that that document was not acquired legally. It was just given to him, and with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer, but with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trinas, we must ask the AMLA. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. Of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair.